papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon niyan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede rin naman. naman sa real life. Yes. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong ma-stuck sa traffic? Baby, pasensya na, nananaginip pa, hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masalintuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 17 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw ngayon ng Huwebes sa 23 na sa buwan ng Abril taong 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Iran, tumangging buksan muli ang Strait of Hormuz sa harap ng US blockade. Panibagong tapyas presyo sa produktong petrolyo napipinto sa susunod na linggo. Kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kinumpirma ng ICC. Dating Speaker Romualdez nananatili sa bansa, hold departure order, kukwestiyonin ng kanyang kampo. Malasyo na Malacanang, tutugon naman sa utos ng Korte Suprema na magpaliwanag sa kahilingang sumailalim sa medical at hair drug follicle tests si Pangulong Marcos. DOJ Secretary Vida, biyaheng Czech Republic para sa deportasyon ni Zaldeco. Planong pagbiyahe sa abroad ni Vice President Sara Duterte binago matapos ang last-minute approval mula sa opisina ng Pangulo. Estudyante ng UP Diliman kasama sa mga napatay sa military operation sa Negros Occidental. At 15 lalawigan sa bansa nakararanas na ng tagtuyot ayon sa Pag-asa. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong at Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, tumanggi ang Iran na muling buksan ang Strait of Hormuz. Ayon sa tagapagsalita ng Iranian Parliament,
mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat umiiral ang naval blockade ng Amerika. Sinabi ni Muhammad Bagher Galibaf na sa ngayon ay imposibleng mangyari ang reopening ng naturang ruta dahil sa paglabag ng US sa ceasefire deal. Samantala, iniulat naman ng Revolutionary Guards ng Iran na 2 container ship ang kanilang pinigil matapos tangkaing tumawid sa Strait of Hormuz. Now narito, pinalawig ni US President Donald Trump ang tigil putukan bilang tugon naman sa kahilingan ng Pakistan na umaakto bilang peace broker ng 2 magkaribal na bansa. Samantala, napipinto na naman ang panibagong tapyas presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Gayunpaman ang posibleng reduction ay hindi kasing laki ng nakalipas na fuel rollback kung saan halos 25 pesos ang naging tapyas sa bawat litro ng diesel. Batay sa unang 3 araw ng trading ngayong linggo, nananatiling pababa ang halaga ng produktong petrolyo sa world market. Mula April 20 hanggang 22, ang tinatayang pagbaba ay ang mga sumusunod. Para sa diesel, 10 piso kada litro. Gasolina, 1 piso kada litro at kerosene, 10 pesos and 90 centavos kada litro. Maaari pang magbagong naturang figures o madagdagan pa ang fuel rollback depende sa magiging resulta ng trading sa huling 2 araw ngayong linggo. Samantala, nagsagawa naman ng Pilipinas at Malaysia ng hybrid high-level bilateral discussions para palakasin ang energy security sa gitna ng giyera sa gitnang silangan. Nagpalitan ng impormasyon at pananaw ang mga opisyal ng Department of Energy at Malaysian Ministry of Economy and Ministry of Foreign Affairs. Tinalakay sa dialogo ang epekto ng digmaan kabilang ng pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Kasabay nito, nilinaw naman ng DOA na binili sa ilalim ng commercial transactions sa Vitol Asia Limited ang diesel shipment noong April 21 at hindi government-to-government procurement. Pinagtibay ng 2 bansa ang commitment sa pagpapanatili ng matitibay na bilateral ties. Bantay sarado ng Department of Interior and Local Government o DILG ang lahat ng proyektong idinaan sa mga lokal na pamahalaan na pinondohan ng Local Government Support Fund o LGSF. Ayon sa DILG, layunin itong matiyak na magagamit at hindi mauuwi sa korupsyon ang mahigit 57 billion pesos na pondo na pera ng taong bayan. Sa ngayon, 3 antas ang ginagawang pagbabantay ng ahensya. Una, ang paggamit ng subaybayan portal para sa real-time tracking. Pangalawa, ang pakikipagtulungan sa mga civil society groups. At pangatlo, ang paghahalili ng local project monitoring committees. Sa ilalim ng taunang national budget, pinupondohan ang LGSF para matulungan ang mga LGUs na maipatupad ang mahalagang proyekto na kalimitan ay hindi nila kayang tugunan. 22 minuto na makalipas ang 5:00 ng hapon, tuloy ang pagharap naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paglilitis ng International Criminal Court sa kasong crimes against humanity. Ito ay matapos kumpirmahin ng ICC Pre-Trial Chamber ang lahat ng kaso laban sa dating Pangulo. Ayon sa The Hague-based tribunal, unanimous ang naging desisyon ng naturang chamber. Sa edad na 81 anyos, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kauna-unahang Asian former head of state na lilitisin ng ICC. Natanggap na ng Bureau of Immigration ang precautionary hold departure order laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, kasama na ito sa kanilang system at kasalukuyan nang ipinatutupad. Ibig sabihin, haharangin ng BI sakali mang lumabas ng bansa ang dating leader ng Kamara. Matatanda ang nag-issue ang Sandigan Bayan 7th Division ng HDO matapos hilingin ng Ombudsman. Nasa Pilipinas pa rin si dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Adi Pajardo, mananatili sa bansa si Romualdez kasabay ng pagsusulong ng legal remedies kaugnay ng kinukustyong precautionary hold departure order laban sa kanya na inisyo naman ng Sandigan Bayan batay sa request ng Office of the Ombudsman. Sabi ni Fajardo, irresponsable ang mga kumakalat sa social media na wala na sa Pilipinas si Romualdez para takasan ang kanyang mga pananagutan. Binigyang din ng abogado na sumusunod si Romualdez sa tamang proseso at in good faith ang pakikipag-ugnayan nito sa DOJ at Bureau of Immigration. Now narito, tiniyak naman ni Romualdez na haharapin niya ang lahat ng mga alegasyon laban sa kanya at hindi ito tatakas. Hindi umano siya papayag na siyang magiging scapegoat ng mga nasa likod ng flood control scandal at budget insertions.
Samantala, ginit ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na kukwestiyonin nila sa tamang hukuman ang ipinalabas na precautionary hold departure order laban sa mambabatas. Ayon kay Aid Fajardo, abogado at tagapagsalita ni Romualdez, gagamitin nila ang lahat ng legal na hakbang upang kwestiyonin ang kautusan. Samantala, nananatili pa umuno sa bansa si Romualdez at mariing itinanggi ang ulat na ito ay tumakas na. Sa kabila ng mga kinakaharap na investigasyon kaugnay ng umano'y plunder, money laundering, graft at iba pang kaso, sinabi ng kampo ng dating speaker na handa itong harapin ang mga aligasyon. 22 minuto na o 25 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, samantala sa iba pang mga balita. Susunod ang Malacanang. Sa utos naman ng Korte Suprema na magbigay ng komento hinggil sa petisyong inihaing sumailalim sa medical examination at hair follicle test si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, susunod sila sa direktiba pero tumanggi itong ibigay kung ano ang lalamanin ng kanilang tugon. Ani ay lalabas na lamang ito ng palasyo kapag naisumiti na sa hukuman. Binigyan din ng Korte Suprema ang binigyan ng Korte Suprema ang respondent ng 10 araw mula sa pagtanggap ng abiso para magsumiti ng komento. Nakapalob din sa petition for writ of mandamus na inihain ni dating Speaker Pantaleon Alvarez at mga petitioners na kasama nitong ipakita ang resulta na kaya pang mamuno ng Pangulo sa kanyang sinumpaang tungkulin. Paalis na ngayon si Justice Secretary Frederick Vida patungong Czech Republic para makipagpulong sa mga otoridad kaugnay ng kaso ni dating Congressman Zaldeco. Kasama ni Vida sa biyahe si Chief State Counsel Dennis Chan para formal ng simulan ng usapan at tukuyin ang lahat ng legal na paraan para may balik si Ko sa Pilipinas. Ayon sa DOJ, ang posibleng hakbang ay ang deportation, extradition at paggamit ng United Nations Convention Against Corruption na kapwa nilagdaan ng dalawang bansa. Binigyan diin naman ng kagawaran na kinikilala nito ang mga umiiral na batas, judicial processes at data privacy regulations ng Czech Republic bilang isang soberanyang bansa. Dagdag pa ng DOJ, bagamat pursigido ang pamahalaan na mapauwi si Ko, pero nakasalalay pa rin umano ito sa proseso ng Czech Republic at international law. Samantala, hindi na tumuloy si Vice President Sara Duterte sa kanyang mga biyahe abroad dahil sa last-minute approval ng Palasyo ng Malacanang. Sa kanyang liham sa Office of the President, sinabi nito na last-minute issuance ang travel authority ibinigay sa kanya ng palasyo kaya hindi niya na siya tutuloy. Aniya na bago ng plano niyang pag-alis dahil sa tila walang kasiguruhang papayagan siya ng palasyo. Kaugnay nito, magpapadala mano siya ng bagong apela at dapat maproseso ito ng mabilis upang makapaghanda siya sa kanyang pag-alis. Hiniling din ito sa Palasyo ng Malacanang naman na magkaroon ng confidentiality sa kanyang request para na rin sa kanyang kaligtasan. Nauna nang inaprubahan ay Acting Executive Secretary Ralph Recto ang Travel Authority ni VP Sara na nakdakdasan ng bumiyahe abroad. Sinopla ng Malacanang ang aligasyong last minute na ibinigay ng travel authority kay VP Sara Duterte. Nilinaw ng Malacanang na isang araw bago ang biyahe ni VP Sara Duterte, ibinibigay ang kanyang travel authority tulad ng mga nakaraang travel request nito. Iyan ang paglilinaw ni Palace Press Officer Claire Castro matapos sabihin ni VP Sara na last minute ang pag-aproba sa kanyang travel request kaya hindi na siya tutuloy sa kanyang nakatakdang biyahe ngayon. Ayon kay Castro, nag-request ang Vice Presidente noong April 14 at kadalasan tumatagal ng 5 araw ang pagproseso nito. Binigyan din ng palasyo na hindi pinipigilang bumiyahe si VP Sara lalo't wala naman itong Immigration Lookout Bulletin Order o Precautionary Hold Departure Order laban sa kanya. Pakinggan at panoorin po natin si Yusek Claire Castro. Ang Vice Presidente, ayon naman po sa records, ay nakakatanggap po ng dokumento para sa travel authority niya a day before her intended vacation. So, hindi naman po siya tinanggihan. Wala pa sa record na kapag siya nag-request ng pagbabakasyon or personal trip na mahabang araw or mahaba na panahon na siya'y tinanggihan. So, para sabihin na last minute resolution or decision to, hindi po ganun. Dahil yun po palagi, normally, nangyayari po ang pagbibigay sa kanya ng travel authority a day before. Balance
30 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Samahan nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Balansyado. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. No worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal Yan.
Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. Pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede rin naman sa real life. I wouldn't mind. Paano na lang kung si James Reid ang kasama mong mas stuck sa traffic? Baby, pasensya na nananagig. Sa pagdinig kahapon ng impeachment laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, may lumutang hong pangalan na pati kanyang mga kaibigan ay tila nagulantang at Ay, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay VP Sara. Hindi, ang impeachment kasi 'di ba kay VP Sara. Ngayon, pero nabanggit. Oo, nabanggit. Yung pamilya Duterte. At lalong maligalig yung pagkakabanggit sa isang tao na ang pangalan ay Sammy Uy. Sapagkat diretsahang sinabi, tinuring ni dating Senador Antonio Trillanes na si Sammy Uy anya ay drug lord, na siya raw nagdeposito ng maraming pera sa pamilya Duterte. Take note, hindi ito iisang tao lang, kundi tinukoy niya buong pamilya. Kanina, in-interview siya ni Lakay Deo Macalma, at ang sinasabi niyang source niya kung bakit daw niya nasabi na si Sammy Uy ay drug lord, yun daw ang sabi sa kanya ng isang Arturo Las Cañas naman. Okay, ngayon. Okay, so ang tanong, sino ba si Sammy Uy? Ayan, sige. Kasi may mga nakita akong resulta sa Google. Actually, tiningnan ko rin kung sino nung si lumabas Sammy Uy. yung pangalan niya, binanggit ni former Senator Trillanes kahapon. Napatype din ako sa Google, Sammy Uy. Ito Who pala is Sammy Uy? ay President and Chief Executive ng maraming kumpanya at naging independent director pa ng pamoso at malaki ring entidad kagaya ng Philippine Airlines at Honda Cars. So, ay, wow. Marami siyang pero ito ay kaibigang matalik ng dating kalihim ng Department of Agriculture. So taga Davao itong si Sammy Uy. At para malaman natin, madagdagan natin at maintanong natin kung ano nga ba ito, sino nga ba itong si Sammy Uy. Ang isang kaibigan niya ay si dating DA Secretary Manny Piñol na ating hiniling naman na makapanayam natin ngayong hapon. Nasa linya na natin sa Secretary Manny. Secretary Manny, magandang hapon sa inyo, si Henry at si Karen. Magandang hapon po, joining us via Zoom. Sec Manny? Ayan. Wala pa yatang audio. Naka-mute pa yata si Sec. Ayan, pa-unmute, Sec. Pa-unmute nga, Sec. At, unmute. Nami-miss na namin. Pabukas ang inyong mikropono. Nami-miss na rin namin ang inyong gininto ang tinig. At ang... Ayun na. Okay na po. Okay. Magandang hapon sa inyo. Hello po. Good afternoon, Secretary. Secretary, dediretso na kami ni Karen sapagkat kayo rin ay tila hindi nakatiis na sabihin naman sa taos kung sino itong Sammy Uy na inyong kaibigan sapagkat ang ibinalabal sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes ay isang drug lord itong si Sammy Uy. Sino ba si Sammy Uy sa inyong pagkakilala at ano ang inyong talagang lalim ng pagkakaibigan nito? Alam mo, Henry, Karen, ayaw ko sana makisawsaw dyan sa gulo sa politika kasi alam niyo man, busy ako sa aking mga advocacies. Like tomorrow, Palawan, tuloy-tuloy yung aming kampanya for agriculture. Pero mukhang sobra na. Nung marinig ko kahapon na binabanggit yung pangalan ni Sammy Uy at sinasabing big-time drug lord na pinanggagalingan na ng mga pera ng mga Duterte, sabi ko mukhang sobra na ito. Kilala ko si Sammy Uy. Ngayon, yung mga transaksyon sa pera, wala akong masabi dyan kasi wala naman akong first-hand information whether totoong nagbigay siya ng pera sa mga Duterte. I have no first-hand information, but I could talk about Sammy Uy. Kasi si Sammy, miyembro ito ng isang old Chinese family, Filipino-Chinese family sa Davao.
sila yung isa sa mga pioneer sa yung mga tindahan ng mga appliances, mga electric fan, mga lahat ng appliances. Bimli ang pangalan ng kumpanya. And ito, admittedly, si Sammy actually ay talagang matalik na kaibigan ni former President Duterte. Before pumasok si President Duterte sa politika, fiscal pa lang siya, barkada niya talagang parang kapatid niya to si Sammy Uy. At kilala ko si Sammy sapagkat hindi lang dahil nakasama namin siya doon sa campaign, kundi dahil kasama namin siyang kasama namin sa mga game for breeders. Mga game for breeders kami. At si Sammy actually ay isang tao na napaka-low-key. No? Hindi mayabang. Maski noong Pangulo na si Pangulong Duterte, nandun pa rin siya, normal pa rin yung kanyang pakikitungo sa kanyang mga kaibigan. At wala siyang nagrabyadong tao. Kaya sabi ko, kasuhan nyo na ng anong kaso si Sammy Uy. Drugs? I will not believe that. It's beyond him, no? At saka paano hindi malalaman ng buong Davao kung drug lord si Sammy Uy? Si Sammy ay kasamang-kasama ni Presidente. In fact, isa siya sa mga instrumento doon sa pag-imbita kay former Prime Minister Shinzo Abe na bumisita doon sa bahay ni Pangulong Duterte sa Doña Luisa Subdivision. And ganyan yung influence ni Sammy Uy. Now, come on. A drug lord will be able to do that. Befriend the staff of the Prime Minister of Japan. Siguro naman yung intelligence agency ng Japan would conduct a background investigation kung sino si Sammy Uy bago nila paunlakan yung imbitasyon na bumisita sa bahay ni Pangulong Duterte. Teka muna, Sek Manny, dyan sa bagay na yan, partner, kasi may nakikita rin akong mga batikos kay Sammy Uy na dahil dun sa picture na si Sammy Uy, si Prime Minister Abe at si Pangulong Duterte nasa isang frame nung bumisita ang dating Pangulo sa Japan. Ano naman ikang lakas nitong si Sammy Uy? Bakit tila yata napaka-influential nito sa Pangulong Duterte? Dahil sa napakadaming tao, siya ang nakasama sa picture with Prime Minister Abe. Ang tulay kasi sa pagkakaibigan ni Prime Minister Shinzo Abe at saka ni Pangulong Duterte si Sammy Uy. Dahil sapagkat yung mga staff ni Prime Minister Shinzo Abe, mga kaibigan ni Sammy Uy, at sila yung nag-arrange nung engagement ni Shinzo Abe na bumisita sa Davao. Kaya talagang personal friend. Ikaw naman, ka Henry, sa buhay natin tayo, mga lalaki tayo, mayroon talaga tayong parang kapatid na kaibigan na pinagkakatiwalaan natin sa lahat ng bagay. Ano? Isa dyan si Sammy Uy. Pero ang kagandahan naman kay Sammy Uy, hindi niya inabuso yung kanyang pagiging malapit kay Pangulong Duterte. In fact, ang isang utang na loob ko sa kanya, and this is actually a way of picturing him as a friend, no? Characterizing him. Natandaan mo, ka Henry, nung meron kayong mga hidwaan ng mga economic managers. Apo. No? Doon sa rice tarification law. At pilit nila akong tinutulak na pag-resignan sapagkat hindi ako papayag sa gusto nila. So gumawa sila ng intriga na di umano nagkapera ako sa importation ng bigas, sa rice tarification sa NFA. Samantalang hindi naman under sa akin ng NFA at that time. So noong makarating ito kay Pangulong Duterte, siyempre narinig ni Sammy Uy. At may nagkwento sa akin na malapit na kaibigan. Sabi niya, siya Sammy ang nagdepensa sa'yo. Ang sabi daw ni Sammy Uy kay Pangulong Duterte, hindi totoo yan. Hindi ka tumatanggap ng regalo si Manny. Paano yan ma-involve sa korupsyon? And because of that, tinanaw kong utang na loob yun. At ngayon, na siya naman ang kinakasuhan ng hindi tama, I think as a friend, I have to stand up for him and tell the people that yung pinipicture ninyo na Sammy Uy na drug lord, hindi totoo yan. It's unfair. You are destroying the reputation of an honorable man. At kung bahagi man ito ng politika, sobrang na ito. Tama na itong ganito karuming politika.
Okay. Secretary Manny Piñol, sir, since kayo po ay may personal po na kaalaman o di naman po kaya ay, sabihin na po natin, mayroong relasyon, although albeit it's a friendly relationship with Mr. Sammy Uy, kayo po ba ay nag-reach out na po sa kanya? Kinumusta niyo po ba siya matapos lumutang yung pangalan niya sa mga hearings sa House of Representatives kahapon? O di naman kayo baliktad, siya po ba ay, kumbaga, humingi ng suporta? Paano ba to? Baliktad, Karen. Moral support, Baliktad. parang ganon. Galing sa inyo. Baliktad, Karen. Baliktad, Karen. Nung malaman ko marinig ko yung issue against Sammy Uy, kaninang umaga, pagkagising ko, tinawagan ko. Kasi may number ako sa kanya. Opo. Sabi ko, ano itong lumalabas? Ano itong lumalabas na ito? Sabi niya, hindi ko nga maintindihan. Sabi niya, ba't naman ako dinadamay dyan? So, napaalam ako sa kanya. Sabi ko, okay lang ba? Sabi ko sa iyo na maglalabas ako ng statement na kung gaano kita kakilala. Sabi niya, salamat. Ganun lang sinabi niya, salamat, sabi niya. Hiningan ko pa siya ng picture, hindi naman napadala ng picture. Kaya ako na nag-research ng picture na kasama si Celso. I see. Sabi Pero, ko, picture ka ba dyan? Sabi niya, wala akong picture eh. So ako na lang nag-research. Napaalam ako sa kanya, Karen, Henry. Kaninang umaga, kausap ko. Kayo yung mga nagsasabi na nagtatago siya sa amin, hindi totoo yan, kausap ko kaninang umaga eh. Oo po. Nabanggit po ba niya sa inyong usapan na masama ba yung loob niya? Sabi niyo, nagulat siya, no? Parang ganun po yung naging unang yung entrada po ng inyong usapan. Siyempre, nagulat po siya nung lumutang yung kanyang pangalan. Pero mayroon ba siyang nabanggit na siya ba ay nasaktan? Siya ba ay na-offend? Ano po ba yung plano niya rin? Karen, parang depressed siya nung kausap ko kayo ng umaga. At tinanong ko siya ng prangka, sabi ko sa magkaibigan tayo. Was there ever any time in your life na nasama ka sa listahan ng mga gumagamit ng droga o nagbebenta ng droga? Sabi niya, hindi man ako, alam mo naman, kilala mo na ako, sabi, hindi nga ako umiinom, hindi nga ako naninigarilyo. Sabi niya, paano pa ako masasama sa droga? So, kawawa naman yung tao sapagkat he is an upright businessman. Ginagamit lang siya na instrumento para siraan yung pamilyang Duterte. Now, whether totoo yung sinasabi nila na nagbigay ng pera si Sammy Uy kay Pangulong Duterte during the campaign, bakit sino bang presidential candidate ang hindi nakatanggap ng donations mga kaibigan nila? Pero yung panalabas nila yung pera na yun ay galing sa drugs is altogether wrong. That's evil. Secretary, balikan ko lang yung journalism stint ninyo. Sapagkat kaya ko nabanggit ito, meron bang naitala na si Sammy Uy ay napablatter, nabagan siya, nahuli ng pulis? Kasi kung tama naman yung obserbasyon na kung drug lord ito, bakit hindi siya hinuhuli? Wala sa order of battle. Hindi siya hinuhuli ng PNP, ng NBI, ng PIDEA o ng any person in authority. At siya ba'y, yun na nga, may natatandaan ba kayong nagkakaso siya sa droga? Wala eh. Kaya nga sabi ko, of all people, si Sammy Uy na dikit na kaibigan ni Digong at si Digong na talagang galit na galit sa droga, aakusahan nyo na drug lord. Hindi ba tagal na pinatay ni Digong yan kung totoo drug lord yan? Ganun lang naman kasimple yun. Hindi ko naman maintindihan the extent that black propaganda sa politika goes, no? Para lang i-pursue yung isang political agenda. But hindi na lang tayo mangampanya ng tama, benta nyo yung kandidato nyo at huwag nyo lang siraan yung buhay ng ibang tao. Kawawa naman yung mga tao na sinisiraan natin. Opo. Pero itong si Sammy Uy naman, kanina binabanggit niyo, he's a low-key. So ito ay old rich kumbaga. Kumbaga old rich businessman. Yes. At ngayon lumalabas. Alam mo Henry, batang probinsyano ako, nag-aral ako sa Davao. Apo. Bata pa ako, pag dumadaan kami dyan sa San Pedro Street, nakikita na namin yung Dimdi na yan na appliance store. Dimdi? So bata pa kami, Dimdi na yan eh. Bata pa kami, yung pamilyang Uy, na andyan na yan, sila yung may-ari ng Davao Farms, yung isa sa pinakamalaking poultry at saka hog farms for so many years. At yung Dimdi actually ay nag-browse out. Marami silang mga kumpanya. Bakit naman
bakit naman aakusahan na drug lord samantalang legitimate na negosyante ito at totoo kaibigan ni Digong. Totoo talagang parang kapatid, no. Kinikwento nga sa akin ni Sammy na minsan daw magkasama sila ni presidente na kung saan natutulog eh. Pero ganun sila kadikit pero hindi inabuso ni Sammy yung kanyang pagiging malapit sa Pangulo. Para silang para silang may bromance. I'm sure na itong pag-identify kay Sammy Uy na drug lord is just a way of justifying para ma-justify nila kung saan kinukuha ni Sammy Uy yung di umano'y pera na binibigay sa mga Duterte sapagkat you could not give money unless you have sources. Pero ang problema diyan, totoo bang nagbigay siya ng pera? That's another story. Wala akong information diyan. I have no direct information about that. Pero yung aakusahan mo siyang since namimigay siya ng pera, therefore drug lord siya. Mali naman na conclusion 'yun. No? Mali naman na conclusion 'yun. So Sec Manny Piñol, sir, so hindi po dinideny na malapit at magkakilala po, magkaibigan itong Ginoong Sammy Uy at si dating Pangulong Duterte. Yung paano po yung pamilya? Kilala din po ba nila si Sammy Uy, si VP Sara Duterte? Personal po ba nilang kilala? Sa parang ganun. Ayun po. Go ahead, sir. Yung tipong parang pag nakakita sila ng file picture na si Sammy Uy kasama ni Presidente, si Sammy Uy kasama ng mga Duterte, si Sammy Uy kasama ni Sara, para bang, may tinatago pala kayo. Alam naman ng tao na malapit si Sammy Uy sa mga Duterte. Hindi naman sekreto yun eh. Everybody knows, everybody in Davao knows na si Sammy Uy, kaibigang matalik ni Digong. Hindi sekreto yan. Okay. Kaya it's not... Yung Zoom ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol medyo naghang. Tuwina, paki-try mo na lang doon. I-reconnect natin ulit. Hindi, kahit sa phone na lang kung naghahang yung kanyang Zoom. Yes. So sa mga kaka-tune in lang po, kausap natin via Zoom si Ginoong Manny Piñol, former Agriculture Secretary. Kinumpirma niya po na nakausap niya ng personal itong personahe na lumutang sa testimonya ni dating Senator Antonio Trillanes kahapon sa impeachment hearing sa Congress. Itong si Ginoong Sammy Uy, kinumpirma niya na malapit na kaibigan, kakilala, matagal na kakilala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes, ayan. Kilala din ng pamilya Duterte. Pero alam mo, partner, yung namang anggulo na sinasabi rin ng ating mga kaibigan na, teka muna, kung nung panahon ni President Duterte ay hindi yan nahuli kung drug lord yan, kapag kaibigan niya at kakadikit niya ang presidente. So ngayon, pero ngayong nakakulong na si Duterte, kung yan, at napakalakas ng administrasyong ito laban sa mga Duterte, kung yan ay drug lord, bakit hindi yan hinuhuli? Bakit hindi yan ikinukulong? Ba't hindi yan kinakasuhan? Kung talagang drug lord, I think it makes sense, partner. Okay. It makes sense. Dahil nga ang nagpalutang ng pangalan niya at nagsabi na nagbigay din nagpadala ng pera, may mga amount, hindi lang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero kay VP Sara, sa mga kapatid niya, si Congressman Nopolong, si Mayor Baste, pati si Kitty Duterte, and ang kanyang ina, common law wife din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet. So, I think the burden is kung ipupursue ito, ay dapat meron ding mabigat na hawak na ebidensya si dating Senator Antonio Trillanes to say that. Trillanes, ha? Trillanes, sorry. Okay. Kasi wag mo kasi akong sabayan, tinan mo, nabubulol ako. Secretary Manny, paano ba yun? Trillanes daw naman pala ho yun. Hindi naman daw Trillanes. Okay. Secretary, go ahead please. You were saying, siya tanong ni Karen yung mga... kasi di ba kanina sabi nyo, pag may nakakakita po ng litrato online ni itong si Sammy Uy, kasama si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama si VP Sara, kasama ang pamilya Duterte, parang may aha moment. Doon po kayo naputol kanina, Secretary. Putol ulit. I-phone patch mo na lang.
para makompleto lang natin Diba nasa Zoom siya ulit? Ay, tinagahang. Pero naghang pero nakasmile. Napasmile siya dun sa Trillanes. Kasi wag kang magulo. Anyway, wag mo akong sabayan, tingnan mo. Yun naman objectively, I think yung komento nga na, bakit ba pinangangalanda kang pilit na drug lord dito ay nasa Pilipinas, nasa Davao, ba't dito hinuhuli? Ba't dito, di ba? Hindi ito kinakasuhan. Wala na itong lakas kung tutuusin sapagkat yung kanyang kaibigang Pangulo ay nasa The Hague na. Secretary? Welcome back, sir. Yes. Opo. Ayun, okay. Yung binabanggit nyo kanina, makitaan lang ng picture. May moment na ang publiko. Nagugulat nga ako eh. Para may nagpo-post sa social media, kasama ni Sarah, si Sammy. Bakit? Anong milagro doon? Talaga namang magkakaibigan yung mga pamilyang yan eh. Oo. Ang problema, may picture din ngayon, partner, na kumakalat na kasama ni Sammy Uy at saka ni BP Sara si Ginoong Martin Romualdez in an occasion in a I think restaurant dito o kapihan, at may nakalagay doon, tinawag ni former speaker Martin Romualdez si Sammy Uy na my friend. Ito. June 20, 2029, I've always held, di may papakita ito eh. Pero 2019. 2019, I'm sorry. Ang sabi ni Ginoong Martin Romualdez, maraming salamat for making time for me and my friend Sammy Uy and for always showing malasakit to our countrymen. Ito'y picture na silang tatlo nila, BP Sara, katabi ni Martin Romualdez si Sammy Uy. Tinawag niya my friend. My friend, wow, close. Paano yun? Yun nga sinasabi ninyo, makatabi lang. Di ibig sabihin, ang friend pala, kaya lumalabas sa social media ngayon eh. Paano ito? Di ang friend pala ni Sammy Uy ay si Martin Romualdez. So, maligalig yung maligalig yung, but, teka muna, Secretary, seriously. Okay, so, si Sammy Uy ay lehitimo, anak pa ng matandang negosyante sa Davao, kaibigan ng dating Pangulo, kilala sa Davao. Siya ho ba ngayon nasa Davao pa? Hindi ko na itanong sa kanya kanina eh. Kasi nung tinawagan ko kaninang umaga, hindi na ako nagtanong kung nasaan siya. Hindi, pero yung... But I would assume na nasa Davao lang. Kasi wala namang, naman ang pagtataguan niya. Hindi, tsaka yung telepono... Wala naman siyang kaso. Yung telepono ginamit... Ginawit lang yung pangalan niya doon sa hearing kahapon. Opo. Yung linya ng telepono na inyong anong klaseng komunikasyon? Landline, cellphone? Cellphone. Matagal lang number to. Ibig sabihin, siguro itong number ni Sammy Uy sa akin sa mga 10 taon na. So nandito? Yeah. Dito ninyo na-contact sa cellphone niya? Okay. Di kanya nga madali siyang... Ka Henry, kung yung tao na tulad ni Sammy Uy, malikot na tao, hindi ba nagpabago-bago ng number ng telepono yan? Oo. Ito yung telepono niya na tinawagan ko ng telepono kanina. Telepono niya mga 10 years o 12 years ago na binigay niya sa akin. Opo. Would you believe that? Ibig sabihin, napakasimpleng tao nito, napaka-normal ng buhay na hindi niya naman kailangan magtago, hindi niya naman kailangan magbago ng telepono. Sapagkat wala naman siya ginagawang masama. Siguro ang kasalanan niya lang, naging kaibigan siya ni Digong Duterte nung panahon na wala pang maniniwala na magiging presidente si Duterte. He was a friend of Digong way back then. Now, why blame him now? Why destroy him now para lang ipin down si Digong o mga pamilyang Duterte? Pero sa pagkakilala niyo po sa kanya, Sec. Manny Piñol, sir, isa po ba siyang palaban din at matapang na tao na pagka siya po ay... Alam mo, napaka-gentle na tao si Sammy. Soft-spoken, napaka-gentle na tao, hindi palaaway. Kapag nagkwento yan, nakala mo nagbubulong-bulong lang sa'yo. Ganun ang personality ni Sammy. Hindi nga yan pumapapel eh. Kapag may mga affairs na sa gilid lang yan. Opo. Hindi po siya, kung sakali po na, kunyari lang po, ipatawag siya kunyari sa mga hearing, willing po ba siya magsalita? Kasi yung pangalan niya po at stake. I cannot say on his behalf kung anong gagawin niya. I have to respect him kung lalabas siya at magsalita. Pero bakit naman siya magsalita? Anong kaso niya? Opo. Kunin ko uli yung unang mga salitang namutawi sa kanya noong inyong tawagan. Ano yung mga eksaktong verbatim na binanggit niyang salita? Hindi, sabi ko, ako ang nagtanong sa kanya, Sam,
unsa man nag-Bisaya kami. Sabi ko, unsa man ambot lagi. Apil-apil na po ko nila na. Ganong kasimple si Sammy. Ano pong translation doon? Dinagawit na naman ako dyan. Sabi ko, okay lang ba sa iyo na mag-issue ka ng statement para naman sa mga tao kung sino ang totoong Sammy Oy. Kasi sabi ko nga sa inyo, noong ako ang iniintriga na involved sa corruption, tinayuan ni Sammy Oy at sinabi niya kaibigan ko yan si Manny, hindi totoo yan, hindi nga tumatakbo na regalo yan Paano mag-involve sa corruption yan? Opo, So I feel indebted kay Henry Karen. Siya naman ang beleaguered. I think I have to stand up and say, hey, you're describing the wrong man. I know this guy. You know? Opo. I know this guy. Hindi ito drug lord. Mahiya naman kayo sa sarili nyo. Maawa naman kayo sa tao. Mga ilang sinisira nyo yung dignidad ng tao. Mga ilang taon na pala itong si Sammy Oy, Secretary? Siguro mga kaedad siguro na mga a little younger than Digong. Siguro a few years younger than Digong. So mga late 70s na rin? Oo, mga late 70s na rin. May konting kaedaran na rin po, ano. Pero ito, pamilyado na rin siya. Of course. Yeah. At saka ito si Sammy, kay Henry, hindi ito mahirap lapitan. Napakadaling lapitan ng tao na ito. Approachable po siya. Of course. Nabanggit nyo na depress siya? Ganun po ba? Nabanggit po ba niya yun? Medyo nalungkot siya, na-depress? Boses. Naramdaman ko lang, natunugan ko lang, na para bang sa boses niya. Siya at nadadamay siya doon sa mga issue sa kanyan. No? No magpaalam ako, sabi niya, sige, bahala ka na. Kumbaga, Sek, laylay ang balikat, parang ganon. Laylay ang balikat. Ikaw ba naman, kay Henry, kakasuhan ka na, drug lord ka, samantalang wala kang manginako, at tutuwa ka ba niyan? Hindi, tsaka paano naman yung mga anak nito, mga apo nito? Precisely. Hindi ba? Kaya ako, feeling ko, obligasyon ko bilang kaibigan, nasabihin sa buong sambayanan, hey, hindi totoo yan, mali yung inaakusa sa kanya. Matinong tao ito. This is an upright person. A decent person. At saka negosyante na malinis. Bakit yung sinisiraan dahil kaibigan ni Digong? Para idiin yung mga Duterte? Abay, hindi tama yan. Sobra ng politika yan. Hanggang saan ninyo tatayuan si Sammy Oy? Well, I'm right now telling the whole country, yung description ni, hindi ko na mabanggit yung pangalan niya. Baka magkamali din ako para si Karen ako yung magkamali. Nadulas lang po. Wag naman. Maawa naman tayo sa tao. Naintindihan ko yung politika kay Henry. Everything is fair in politics. Lahat. In fact, sabi, mapurbisa ka may patayan. Pero sobrang na siguro. Sobrang na politika natin na sinisira natin yung buhay ng tao para lang i-advance natin ating political agenda. At sa mga nakakabasa, sa mga nakakapanood, at sa mga baka itong si Sammy Oy pinagdududahan na nga at baka may iba pang biglang umiiwas, ano po ang inyong naisabihin sa kanila? Secretary? Opo. Ano ang gusto ninyo namang iparating sa mga taong baka nagdududa na nga sa pagkatao ni Sammy Oy, umiiwas, maapektuhan na rin naman pati kanyang pamilya? Sabi ko nga kanina, itong tao na sinisira nila ay isang matinong negosyante. Isang tao na marunong dumepensa sa kaibigan tulad ng ginawa niya sa akin. Sinabihan niya mismo si Presidente Duterte, hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kasi yung nga, di ba natatanda mo yung kay Henry? Ini-intriga nila kung nakapera daw ko sa NFA. Tapos binubulungan nila si Presidente. Na kayo ang katangi-tanging naging politiko at opisyalis ng gobyerno at miyembro ng gabinete na kayo mismo ang nagpaimbestiga sa Anti-Money Laundering Council para matukoy kung kayo ay may mga tagong yaman. Yes, and I'm proud to say that I passed that lifestyle check. No? And it proved Sammy Oy correct. No? Na sinabi niya ka Presidente, hindi. Ito yan. So, ako naman, kay Henry, tao ako nung marunong tumanaw ng utang na loob. Dinipensahan niya ako, didepensahan ko siya. Okay. Dahil kilala ko siya, hindi dahil sa may utang na loob ako sa kanya, kundi kilala ko talaga siya. Malalim hindi naman ako tatayo para sabihin na hindi totoo yan kung
totoong may hinala talaga na involved sa drugs. That's not true. Alright. Secretary, salamat. Karen, maybe we have Sige, okay na po, final questions? Secretary. Aha. Salamat po. Sek, salamat ng Maraming marami sa inyo. salamat, Karen. Salamat din, kay Henry. Apo, salamat ng marami sa inyo. Si dating Agriculture Secretary Manny Piñol na kilala, kaibigan din ng isang Sami Oy at ang kanyang Sabi partner ay wag naman ganunin ng pagkatao ng kanyang kaibigan pagkat kilala niya ito at simpleng tao lang ito, mababang loob. Hindi drug lord. Si Sami Oy, sabi ni Secretary Manny Piñol, taliwas sa sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Balansyado! 10 minuto after 6 o'clock, babalik tayo. This time check is... Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahit Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya Wow White Rose White Rose Papaya May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tumitmancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride All you need is pride ACS Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan Hello, pahinga! Hello Pride Bar Blue ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS Galalala Falcon Galalala Falcon Ang bango ng sampayan Tara na magsayawan Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Mga dapat kainin ng isang breastfeeding mom, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa Healthline, ang katawan ng isang nanay na nagpapasuso ay nangangailangan ng extra overall calories upang makakuha ng sapat na nutrisyon ang
isang bagong silang na sanggol. Kaya naman mainam ang pagkain ng fish at seafood. Hindi rin dapat mawala sa diet ng isang breastfeeding mommy ang meat. Siyempre, present din dyan ang gulay at prutas. At in moderation, kumain din ng nuts and seeds gaya ng almonds, walnuts at chia seeds. Kumonsumo rin ang pagkain may healthy fats. Gayon din ang mga pagkain kabilang sa fiber-rich starches tulad ng sweet potatoes, oats, and beans. At huwag kalimutan ang vitamins at ugaliing uminom ng tubig to stay hydrated. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung kayo ay binabagabag at talagang kayo hindi patahimikin ang inyong almoranas, na lagi ko naman sinasabi, huwag niyong ikakahiya yung almoranas at huwag rin ninyong kukutsain o pagtatawanan niyo may ganyan sapagkat sakit eh. Sakit yan ng ating katawan, walang pinipili, huwag nating hahayaang ganun-ganun na lamang na palagi tayong nararamdaman. Ano ho? Kung kayo ay matagal nang nagtitiis dyan sa inyong problema sa almoranas, nako, ay huwag niyong tiisin yan. Huwag kayong magtiis, umaksyon kayo kaagad. Mag-Hemaway na ang lunas sa sintomas pa lamang ng almoranas. Ang Hemaway ay mga bibili sa lahat ng Mercury Drug branches nationwide. Diosmin and Hesperidine is the generic name of Hemaway. Hemaway, Hemaway. If symptoms persist, consult your doctor. Balansyado! Muna tayo sa mga report. Nahin natin si Val Gonzales, listahan ng mga TNCs na mga benepisyaryo naman para sa cash assistance tinawag na basura ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Val Gonzales, Val! Henry, hindi malinis, magulo at tad-tad ng discrepancy ang listahan ng mga driver na ibinigay ng iba't ibang transport network companies na gagamiting batayan para sa pamimigay ng ayuda ng DSWD. Ganito inilarawan ni DSWD Secretary Gatchalian ang aniya ay junk o basurang listahan dahilan para magkaroon ng kaguluhan sa mga payout centers sa iba't ibang lugar lalo na dito sa Metro Manila.
Sa press conference sa tanggapan ng DSWD, sinabi ni Secretary Gatchalian na itong dahilan kung bakit hindi nila maipatupad noon una ang pagbabayad ng 5,000 peso assistance sa pamamagitan ng e-wallet. Aniya, kung ginawa ito ay nawala sa pondo ang aabot sa mahigit 2.7 billion pesos. Batay sa record ng DSWD, nasa 20% pa ang unclaimed mula sa 30 bilyong pisong pondo na inilaan ng gobyerno. Dahil dito'y tahasang sinisi ng kalihim mga PNC sa nangyaring kaguluhan noong Sabado sa Quezon Memorial Circle na nagresulta pa sa pagkamatay ng isang driver. Sa isinagawang coordination meeting sa pagitan ng DSWD at TNCs ngayong hapon, sinabi ni Gatchalian na pinagalitan niya ang malalaking kumpanya ng TNBS. Narito si Secretary Gatchalian. Eto, pinangakuan kami ng clean list. Pagdating namin sa labas, hindi pala clean list, it's a junk list. And I use the word junk. Basura kasi yung sinabmit ng mga TNC. Si Val Gonzales, Visa Rates, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, Pangulong Bongbong Marcos hindi nababahala sa naging pahayag ni dating Speaker Martin Romualdez patungkol sa isyu ng katiwalian. RH14 Let Narciso, ibalita mo yan, Miss Let. Kampante si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya ang pinatutungkulan ni dating Speaker Martin Romualdez nang sabihin nitong hindi siya papayag na maging fall guy sa katiwaliang gawa ng iba. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kung sinasabi ni Romualdez ng executive ang may command responsibility, malinaw naman ang naging hakbang ng Pangulo nang iutos ang investigasyon kung may anomalya at panagutin ang dapat managot. Ayon pa kay Castro, hindi lang naman ang Pangulo ang bumubuo sa ehekutibo, kaya nga binuo ang ICI na isang independent body para maimbestigahan ng ibang opisyal gaya sa DPWH. Dagdag ng Palace official, hindi saklaw ng palasyo ang nararamdaman ni Romualdez. Pero kung makatutulong ang dating speaker sa investigasyon, ay bukas ang pamahalaan sa kanyang nalalaman. Nang matanong tungkol sa estado ng relasyon ni na Pangulong Marcos at Romualdez, sabi ni Castro, hindi niya pa nakitang nag-usap o nagkita ang dalawa mula nang mapunta siya sa Malacanang. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Let. Samantala, Defense Panel ni Vice President Sara hinamong itigil ang puro presscon at sa halip daw isagutin ng Vice Presidente ang bilyones na unexplained wealth. RH12, Milky Rigonamilky. Matindi ang alegasyon ng bilyones na unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte para ito'y palagpasin lang at hindi sagutin. Hinamo ng Makabayan Bloc ang defense panel ni VP Sara na tama na ang puro presscon at sa halip sagutin ng Vice Presidente ang umunoy 6.7 billion pesos na unexplained wealth. Ayon sa Makabayan, harapin ang pagdinig, wag puro press release. Sagutin ang ebidensya, wag gumawa ng spin at kung wala naman talagang itinatago, walang dahilan para umiwas. Gaya ng sagot ng kanyang defense panel, sinabi ng Makabayan na mahirap paniwalaan ang sinasabi ni VP Sara na hindi siya sangkot sa anumang corruption scheme o misuse of public funds. Sabi na Representatives Antonio Tino, Rene Co at Sara Elago, mahirap kontrahin ang mga dokumento na pinatotohanan mismo ng Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Apela naman ni Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon sa defense panel ni VP Sara, tama na ang daldal, magpakita kayo. Mensahe ni Ridon sa defense panel, see you with the Vice President sa last House impeachment proceedings o di naman kaya sa Senate impeachment trial. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. Samantala, Senator Bato de la Rosa wala pa rin tugon sa panawagan na huwag na itong tumanggap ng sweldo at allowances ayon kay Senate President Tito Soto. RH28 Raymond Paas, ibalita mo yan, Raymond. Tahimik pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa mungkaing huwag na itong tumanggap ng sweldo at allowances dahil hindi naman ito pumapasok sa trabaho. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, matagal na nitong ipinarating ang mungkay sa pagitan ng kanyang anak na nagsisilbing kanyang Chief of Staff sa Senado ngunit wala itong natanggap na sagot. Hinimok ni Soto si De La Rosa na ngayon pa lang ay magdesisyon na sa halip na umabot pa sa Senate Committee on Ethics at ito ang magdesisyon para sa kanya.
Sinigundahan ni Senator J.B. Ejercito na siya chairman ng Senate Committee on Ethics ang panawagan ni Senate President Tito Soto. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang tugon sa kanya si Senator Bato. Nauna nang sinabi ni Ejercito na posibleng maging batayan ng dismissal ng ethics complaint laban kay Senator Bato kung voluntaryo itong magdesisyon na huwag nang tumanggap ng sweldo at allowances. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Raymond. 24 na minuto. Makalipas ang alas 6 ng gabi sa probinsya. Si Noche, ready na ba? Yun daw hong 2 milyong halaga ng Cebu nasa ban sa Pasay City. 2 suspect arestado. Noche. Henry at Miss Kaya aabot sa 2 milyong piso halaga ng hinihinalang Cebu ang nasa ban sa bypass operation sa lungsod ng Pasay. Arestado ang 2 high-value drug pusher na sina alias Chong, 33 anyos at alias Jan na parehong residente ng lungsod. Ayon sa report, kasundo ang isang operatiba ng SPD Drug Enforcement Unit at mga suspect na makikita sa isang fast food chain sa Top Avenue at Libertad Street. Matapos ang drug transaksyon, dito na pinusasan ng mga suspect na nakumpistahan ng 300 grams ng shabu at ilang drug paraphernalia. Marap ang 2 sa kasong may kinalaman sa illegal drugs. Samantala, Henry at Miss Kay, nakataas na ngayon sa ikalawang alarma itong sunog na kibiklas dito sa may N. Rojas, Barangay Santo Domingo, dito sa lungsod Quezon. Residential area, Henry, at ang natutunog na sa ngayon ay pinangambahan pang tumaas ang alarma dahil sa mahangin ang At saka, kahit alas 6 na, may maalisangan pa, lalo. Pero, kuha naman, anong tawag riyan? Ano ba yan? Looban? Ano ba yung susunog? Dito lang sa may N. Rojas Street, Henry, sa may Barangay Santo Domingo. Madali namang makapasok yung mga fire truck. Ang problema dito, yung ilang mga bahay ay yari sa light material. Sige. Balita mo lang kami. Magbabalik tayo para sa iba pang update kaugnay ditong naturang sunog. Balikin nyo, Henry at Amiskay. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas. Puntahan naman natin ang mga balita sa probinsya. Bangkay na na-recover ng mga otoridad sa Hinabangan na Samar natukoy bilang leader ng NPA. Para sa mga detalye, balita mo yan RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy? Kinumpirma ng mga sundalong pagkakakilanlan ng na-recover na agnes na nabangkay na isang leader ng Communist Terrorist Group sa bayan ng Hinabangan, Samar. Ayon kay Brigadier General Pompeo Jason Almagro, commander ng 806 ang Brigade ng Philippine Army, nagpasalamat ito sa kapulisan sa matibay na suporta sa pagtukoy sa pagkakakilanlan ng miyembro ng NPA. Na-recover ang bangkay ng trupa ng 63rd Infantry Battalion matapos ang engkwentro laban sa mga rebelde noong Marso 14 sa Barangay Kabalagnan at Barangay Tabay. Batay sa sinagawang DNA analysis ng PNP, kinilalang nasawi na si Lopito Bukatkat alias Junio na manoy leader ng sub-regional na organisasyon sa Eastern Visayas. Ayon sa mga militar, pinaniwalaang nasugatan si Bukatkat sa naunang engkwentro noong Pebrero 25 at iniwan ang kaniyang mga kasamahan habang tumatakas. Naharap din umano ito sa iba't ibang kaso kabilang murder, attempted murder sa mga korte sa Samar. Samantala muling nanawagan ng militar sa mga natitirang miyembro ng grupo na talikuran na ang armadong pakikibak at magbalik loob sa pamalan upang makapamuhay ng mapayapa. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jimmy. Samantala, lokal na pamahalaan ng Katarman at PNP saan ay pwersa na sa paglaban sa fake food order scams. Ito ba yung partner yung ano? Yung mga tatawag tapos magpapadeliver na siguro, sa Damakmak tapos biglang sisingilin ka, di ba? Na may order ka na worth 5,000 pesos kunyari. Po, pero hindi naman ikaw yung nag-order. Ang mananagot yung driver, yung delivery driver. Kasi hindi tatanggapin, kunyari ikaw yung dinideliveran. Sabi, ba't ko tatanggapin yan? Hindi naman ako nag-order. Sino ang ano niyan, di ba? Naglabas na ng pera ka. Parang ganyan yata kasi kailangan sasagutin muna ng delivery rider. Yung mga pay to cash. Jane Bantayan, Jane!
Maliban sa pagpapaalerto ng PNP sa publiko, tumulong na rin ngayon ang lokal na pamahalaan ng Katarman sa pagpapanawagan sa mga establishmento na nasabing bayan, establishmento ng pagkain na maging alerto laban sa mga fake food order scams. Gumagamit ang mga manluluko ng mga pangalan upang umorder at ipapadeliver sa opisina o isang individual. Kasunod ito sa pinakabagong panluluko sa Bureau of Fire Protection Office Katarman matapos na gamitin ang pangalan ng Regional Director na si Fire Chief Superintendent Aldwin Salazar. Ipinadala sa opisina ng Fire sa Katarman ang halagang 6,000 pesos na pizza at 30,000 pesos na halaga ng karne na in-order daw na nasabing opisyal ng Bureau of Fire Region 8. Nananawagan ngayon ang lokal na pamahalaan ng Katarman sa nasabing mga negosyante na i-verify ang malalaking order sa pamamagitan ng callback confirmation. Tawagan ang pinangalanan na tao o opisina o iba pa na numero at hindi ang ginamit na number ng umorder. Iwasan ilabas ang order. Humingi ng detalye ng order o katunayan sa booking sa malaking transaksyon. Humingi ng down payment para sa malalaki o hindi pa nabiberipika na transaksyon at kumpirmahin ang pagiging lehitimo ng customer o opisina bago ilabas ang in-order na pagkain o items. Hinikayat ngayon ng lokal na pamahalaan ng Katarman na magbigay ng impormasyon kung mayroong nakakakilala sa mga scammer upang hindi na maulit pa ang mga panluloko. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Salamat, Jane. Ako, alam mo yung mga gumagawa ng ganyan na namimirwisyo at nanloloko ng kapwa. Dapat sa inyo tinutubuan ng sakong sa ngalangala eh. Ha? Hindi naman kayo, kawawa naman yung mga... Ang hirap kaya, partner, lalo ngayong kainitang ito ng panahon. Tapos tsaka syempre krisis, di ba? Maraming nangangailangan ng hanap buhay, ng pera. Ako'y awang-awa lalo doon sa bisikleta ang ginagamit. Parang nahingal na bago makapag-deliver. Oo. Pagkatapos gaganyanin ninyo, wag naman. Yan ang lagi naming sinasabi at kami magpapaalam na rin. Sumayin nyo na ang balita at talakayan sa Balansyado. Lagi namin paalala. Gusto ninyong umayos ang buhay, umalagwa, yumaman, gumanda ang ating kapalaran. Una, manalig sa may kapal. Pangalawa, ay huwag gagawa ng masama sa kapwa. Pero gumawa ng mabuti palagi sapagkat ang paggawa ng mabuti kailanman ay hindi magbubunga ng masama at tumulong sa nangangailangan palagi dahil health is wealth. Susunod na po ang Usapang Legal. Kasama po DZRH Usapang Legal. Makakasama niyo sa Attorney Rina Seco dahil ngayon ay ano ba ngayon? Thursday. Ayan. At ang kanyang topic ay valid ba ang deed of sale kung hindi naman nagkabayaran? Alright. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen Oyo. Bye! Balansyado! Ang oras na yan ay... Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful.